ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Gandang hapon din. Ako po si Maan Macapagal. Oh, Tapos highlighter. Sasagutin ko dapat yung tanong mo off Ano? mic. Ano? Hindi kasi nag-brown out yata. Kaya nagmo-moist din. Oo, tapos parang wala yata tayong aircon. Oo. Ay, ganun. Oo. Pero kasi, hindi ko to tatanggalin. Tiis ganda ka ngayon. Miss Ganda, job forms. Diba? Ganun tayo. Nilabas ko yung pangmalakasang highlighter na jacket. Naku. So, pangangatawanan ko ito ngayon. Pero mainit po talaga. Maya-maya. Hindi pa naman na sobra. Hindi pa naman tagaktak ang pawis ko. Kapag lumabo kami ng konti, baka Paano? nasa sauna na tayo. Oh, healthy pa rin yun. Oo. Uy, ang ganda kasi yung TNVS driver o sasakyan na nasakyan ko, ay, siya pa rin. Dalawang beses ko sa nasakyan Uy, destiny na yan, Maan. Oy, maraming salamat, Kuya Albert Guevara. Hiningi ko yung pangalan niya. Ayan, drive Sabi ko, safely po. sabi ko, Kuyang, bilisan mo. Late na ako. Tapos siya pa ulit. Uy! O ayan, teka lang, unahin na natin nga. Yan ba yung napili natin kahapon na Ang init talaga. na makakuha ng charity ba? Ito sa tanong na ano nga. Bakit ba tayo patuloy na binabaha? Bakit ba tayo binabaha? Di ba? Siyempre, umulan. Ginalit lang natin sila, di ba? Tsaka siyempre, umulan. Tanong-tanong kayo. At ang napili po ng ating ATM team ay si Ansky. Ansky. Ano ba to? Ski. S-K-I-E. So, ski yan. Ansky. Baka Ansky eh. Ang haba nito. Pero lahat na sinabi niya. Tsaka, umpisa pa naman ang programa. Sige. Para sa akin, may tatlong dahilan kung bakit lagi tayong binabaha. Una, ang pagdami ng populasyon, lalo sa Metro Manila. Mas maraming tao, mas maraming basura. Pangalawa, kakulangan ng disiplina ng mga Pilipino, karamihan sa atin na hindi nagsasegregate ng basura. At kahit saan nagtatapon na lang ng walang pakundangan. Panghuli, ito na yung ikatlo. Ang korupsyon na imbes na kagagawa ng pangmatagalang solusyon sa flood control, ay nagiging sanhi ito ng korupsyon at kasakiman ng mga politikong walang awa sa mga mamayang Pilipino. Basta puno ang kanilang bulsa, wala silang pake kung magbalsa ka sa baha. Ang haba, Ansky. Pero nakapag-grocery na ako. Pero yan nga, lahat ng sinabi mo, di ba? Yan din naman ang naiisip nating lahat. Sabi nga, milyon tayo, ilan lang sila, kayo nang bahala. Napakasaklap nung sitwasyon na tayo hirap na hirap. Sila na nagpakasasa kung bakit pumalpak yung flood control projects, sila yung tuyo at hindi nababasa yung bukong-bukong. Ano yung bukong-bukong? Yun yung sa paa. Talampakan? Sa paa. Basta sa paa yun. Yung ankle? Yun ba yung ankle? Yes. Diba? Samantalang tayo, kailangan may payong ka, kailangan naka-jacket ka. Ang problema nga kasi, yung systemic na siya tanggapin mo na yung sitwasyon, tayo napaka-resilient natin, matiisin, matatag. Ganyan talaga ang buhay. Yan ang buhay na binigay sa atin. Tama na lang ba yun? Diba? Ang daming ang mga hanash, mga himutok din sa online ng mga netizen. Totoo rin naman. Sila yung mga sumakay ng truck, nakisakay sa truck, lumubog hanggang bewang, hanggang dibdib. Ganun talaga. Kayo. Kasi kayo kasi tayo kayo. Tayo yan. Binoto nyo tayo lahat yan. Diba? Ang sabi nga, hanggang dito na lang ba tayo? Tiwalang-tiwala pa nga. Taunan na yan Taunang pagbaha, ito pa rin. Diba? Namamanahin ng iyong mga anak, mga susunod na henerasyon. Hanggang ganito na lang ba tayo? Correct. Sabi nga imposible ba yung hiling natin na makauwi tayong matiwasay, pagpasok, pag-uwi ng ating bahay, wala tayong kinatatakutang pagbaha?
Hindi yung nasa opisina ka nga, nagtatrabaho ka, pero natatakot ka na lumulubog na ata yung bahay namin. Di ba? Siguro Hindi sa mga... ka makatulog dahil tuloy ang pag-ulan. Mamaya, yung kama mo, papag mo, lumulutang na. Di ba? Siguro sa pambihirang pagkakataon, matatanggapan natin kapag may super typhoon na nalalasa sa ating bansa, na tumama sa ating bansa. Pero ito, habagat no. At ang habagat season, nangyayari yan tuwing rainy season. So parang, Ewan ko sa inyo. ganito na lang ba tayo? Heis! Hindi, so totoo lang. Kanina ay nanonood ako kasi bumuo tayo ng isang voice-over report no, para sa Arangkada Balita. Ito yung mga compilation ng mga post ng ating mga netizen online, yung mga bahang naranasan nila. May mga nakakatawa kasi nga may daga na lumabas, na tawang-tawa pa yung mga netizen kasi kahit siya, tuliro. Yung lunggang pinagtataguan niya, lumutang, napuno rin ng tubig. Tapos, syempre, may mga din, yung tinatawanan mo na lang ba? Merong si kuya na save niya yung aso sa basement ng isang gusali sa Sampaloc, Maynila. Palakpakan yung mga tao. At alam mo yung medyo nangilid yung luha ko? Saan? Yung isa, kuha to sa mula sa bintana, no, na isang tiyahe nung uploader. Naanod yung grocery nitong ni Kuya, ni Manong. Ang lakas ng current ng tubig, nung baha. Biro mong nilangoy niya. Wow. Po talaga. Mapapapo ka. Kasi nga, hindi niya nalintana yung panganib ng current ng baha, ang lakas. Malunod ka, magkasakit ka, di ba? Makuha lang yung grocery. Di ba? Di ba? Ay, talaga. Sikapin na lang po natin na sagutin ang ating question of Ang the day. laman lang ng grocery na yun ay lang. Siguro ay isang delata, noodles, baka bigas, nabasa pa. Pero hinabol ni Kuya, ganun kalala. Ganun po kalala yung ating sitwasyon pag binabaha, yung mga kababayan natin. Nakakapangilid ng luha. Hay. O eto, para makatulong dun sa mga nakikinig sa atin na may chance po kayong makatanggap ng charity timba dahil po sa pagpapatuloy ng espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dyan ay mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba. Kailangan nyo lang pong sagutin yung aming question of the day at ipadala lamang po ang inyong sagot sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Huwag nyo pong kalimutan na ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number doon po sa Viber number. Yung mga sasali po, yung mga nakikisagot sa Facebook at YouTube, wag nyo po doon ilagay yung mga detalyeng ito. Doon na lang po sa DZMM Teleradyo Viber number. Ayan, partner. Yan, huwag kalimutan ilagay ang mga sumusunod, buong pangalan, kompletong address, contact number po ha. At si Kuya nga, na inanod yung grocery niya sa baha para sa kanya isang buong buhay yon. 'Di ba? Pagkain yon ng kanyang pamilya. 'Di ba? Na naanod ng baha, sinagip pa niya. Kahit malalim yung baha, I think hanggang dibdib. Oo. Gusto kong bigyan to si Kuya ng charity timba. No? Kapalit nung kung nasagip man niya yung grocery, hindi na nakita sa video Kung nasagip o hindi. Oo. Pero yun nga, hinahabol niya talaga. Langoy talaga siya. Oo. Kung pwede lang matrace natin yung nag-upload ng video na yon, tapos bigyan na natin ng isang charity timba si Kuya. O kung meron din kayo mga kababayan, yun nga makuha lang natin yung uploader. Nasa akin Oo, mabigyan si Kuya ng charity timba. Ano ba ang question of the day, partner? Okay, paano nyo pinoprotektahan ang inyong pamilya tuwing tag-ulan? Ayan. Ano yung rain gear, di ba? Oo. Kailangan bigyan mo ang mga anak
ng Tsaka yung kapote, bota. bota, Oo, payong. importante yan. Yung payong na yan, laging naiiwan. Pag-uwi, asan ang payong mo? Ba't ka basang-basa? Hindi ko po alam. Gusto ko na ilagay. Di ang masakit doon, kung saan mo Oo. iniwan, pagbalik mo, wala na. Oo nga eh. Pero 'di ba, wala tayong tiwala din eh. Yung tipong pinapaiwan sa iyo sa papasok ka sa isang kasi kahit sa opisina natin walang tiwala or sa mga buildings, 'di ba? Pinapaiwan yung payong. Ikaw ba nagiiwan ka o may kaba ka sa dibdib? Ay, ako iniiwan ko, tapos binibilin ko sa guard. Nako, pag yan nawala, Pagbabanta. May pagbabanta. Oo, pag ganito, may dalawang ano ako ng payong. Isang pangit, isang maganda. Pag tag-ulan, syempre, yung mga... Kailan mo ginagamit yung pangit? Yung pangit Yung pag maganda. tag-ulan. Ah, Yung maganda okay. pag tag-araw. Ah. Di ba? May mga UV pa yun eh. At saka yung, di ba, yung isang convenience store, meron sila nung transparent na Ay, pang Korea naman payong. yun. Di ba? Diba? Di ba yung pang ano? So, yung sa pang-ulan Japan? lang, yung hindi mo pwedeng gamitin kapag tag-araw kasi Oo. baliwala rin. Hindi siya ka feeling mo na sa Korean na teleserye. Di ba? Ganun ang ginagamit. Oo, tsaka sa Japan, Sa diba? Japan, di ba? Ganun din. Mga ganyan Parang sila. aesthetic siya, no? Aesthetic siya. Pero yun nga lang, yung kantibay, Kung makaarte, kala mo Parang, kapareho ng baha sa Korea tsaka sa Japan yung baha. buhay dito. sa kanila, ano lang, tikatik lang yung ulan. Nakita mo yung sa subway sa Japan na nag-viral? Oh. Yung gulat na gulat lang netizen sa Kasi- buong mundo. Oh, Kasi ang linis ng tubig na lumalabas doon sa hagdanan. totoo rin naman eh. Oh, diba? Kahit sa mga probinsya nila, yung mga kanal, yung Oo. mga creek, diba ang linaw? May isda May pa, isda. Bi. At tinitest nila Kung- kayang bumuhay ng isda. Kapag hindi kayang bumuhay ng isda, Ay, marumi. oo, ibig sabihin madumi, hindi sila papayag. Ganyan yung ginawa nila nung nag-Olympic sa kanila eh. Oh, ay, galing. Tinest yung mga kanal. Ay, 'Di ba? oo. So, Sa akin kailan? kaya, Kailan asa to? ka pa? Hello? Teka lang, akala ko ba mala Singapore na ang Pilipinas? Oh, really? Saan banda, be? Saan banda to? Oh. Sa bandang panaginip. Kayo naman. Ay, naku, Kayo ewan ko sa naman, inyo malay talaga. nyo naman. Sabi nga natin, yung mamaliit muna nating kahilingan, ang sana ito pa rin. 'Di ba? Sa ating panahon, ngayon na. Oo, ngayon na. Oo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Lagi namang sa future Sister mangyayari Stella yan. M. Dapat. Sister Stella M pala. Oo, diba? diba? Hay! Kung kailan, hindi. Mapapahay ka na lang. Itong susunod na pag-uusapan natin, Isa pa rin to. Oo, dahil malaking problema rin sa ating bansa, yung mahal na kuryente, di ba? So kung magkakaroon ng waste to energy, dahil nga nakita na rin naman natin itong mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw, na ang daming inaanod na basura, hindi kaya, pwede kaya na itong waste na ito, itong mga Ay. kalat na ito, itong mga basurang ito, baka pwede itong gawing enerhiya, di ba? Diyos sa waste to energy policy ng ating yes. pamahalaan ngayon. Tanungin din natin kasi may mga environmental groups din na tumututol because may mga dala rin nila'y panganib ito. Pero tanungin na rin natin sa kanya, baka naman may Actually, makasagutan. Actually, ang tanong nga dyan ay kung paano ba yung waste to energy? Kasi kung sa pamamagitan ng incineration Yes. o yung pagsusunog, Yes. hindi ba ito ipinagbabawal na ng Clean Air Act? Yun hindi nga, kaya ito in conflict babangga? nga siya. May conflict nga doon sa batas na umiiral. True, oo. 'Di ba? At saka sabi ay ito'y mahal din. Oo, 'Di ba? baka naman super mahal. Oo, at saka yung syempre, yung epekto nito sa kapaligiran at sa ating kalusugan, 'di ba? Oo, siya, kausapin na natin, makakasama po natin live via Zoom si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun nga, ma'am. Ito, paano po ba? Siguro simulan po natin ipaliwanag sa Establish ating muna mga natin. kababayan. Oo. Yes. Ano po ba itong waste to energy na hakbang na ito para nga naman magamit natin yung mga basurang nakokolekta dyan sa mga estero at kanal? Kasi ang waste kasi natin, medyo konti lang yung Pilipino nag-recycle, ano? Pero
So, nangyayari sa waste natin, iniipon niya ng LGU, tapos yung LGU pasa sa MMDA, tapos meron tayong mga landfill, no? Minsan kung hindi maganda yung pag-manage, kaya pabalik-balik siya. Pag bagyo, bumabalik sa atin. Ano? So, ang waste to energy is, imbis na coal or imbis na diesel, or kung ano man na fuel ang gagamitin sa pag-produce ng energy, we use waste. Same thing na rin yan sa mga biomass, ang mga basura natin after harvesting, halimbawa sa mga sugarcane, ginagamit din yung mga yan, yung mga biomass. Pero eto, basura ang gagamitin para po mag-produce ng energy. So, dadalhin yan sa isang planta, and then doon po ano yan by combustion yan pero high heat, no? Tapos mag-produce na ng heat, and then produce ng energy po. Pero nabanggit niyo po, so dalawa pala sa Garin, ano? Ibig sabihin, yung biomass, so para siyang yung sa mga farms, yung direction na, no? Meron nga yan yung mga wood chips. Yung ginagamit nila. So, yun din yung sinusulong nila para mag-produce ng energy. Pero doon po sa incineration naman po, hindi po kaya siya lalabag doon sa mga itinatakda ng Clean Air Act? Ang bawal is yung fumes niya, no? Meron tayong mga requirements, wala lang dito yung number sa akin. Meron mga requirements po na pag nag-combustion ka or nag-incineration ka, kailangan hindi ka lumagpas sa limit ng Climate Change Commission or ng DNR kasi makakadagdag ka sa pollution. So, kailangan ang gamitin sa waste to energy are the technologies na tatanggapin ng DOST na ito, qualified to, na ito sabihin ng DNR, it passes the emissions limitations, no? So, dadaan naman yan ng testing kung ano yung pwedeng mag-qualify. But tandaan po natin sa ibang bansa, marami na yan. They're even stricter in the emissions na limitation nila. So meron na po, it exists po yung technology po. Ang bawal lang, hindi naman bawal per se ang pagsunog. Ang bawal is yung fumes na pinoproduce pag nagsunog ka. Yun nga, Sec, yung mga environmental groups natin, kahit ang Greenpeace, kahit sa ibang bansa, ay tinututulan yan dahil hindi naman daw talaga sinusolusyonan yung pinakaugat ng problema. Siyempre, saan ba nanggagaling ang basura? Sa mga tao, no? Yung disiplina ng mga tao. At kumbaga ay ano lang to sinasabi nila ay parang renewable energy na umaasa sa pagsusunog, pero yun nga hindi talaga yung root cause nung mga basura. Kumbaga dapat siguro ay pagtuturo sa mga tao, no, ng tamang pagtatapon at pagre-recycle. Opo, tama yan. Ang the best solution talaga, di ba, pag pumunta ka ng mga Switzerland, yung mga, even Japan, no, talagang very strict sila sa segregation, sa recycling. Dito kasi hindi pa sanay ang tao gumawa na yun. And over generations and generations, I understand na marami namang attempts to educate us, no? Pero hindi pa ganun ka, hindi pa ganun ka masunurin ng Pilipino sa mga ganyang bagay. So, ang nangyayari, we dahil hindi tayo nagre-recycle, ang mga landfill natin talaga napupuno na, iba na yan, sinarad na natin, hanap tayo ng bago, it just gets filled up. Tapos, ang sumusobra, bumabalik talaga sa waterways natin. So, sa akin lang kasi niyan, when will we have the whole population do recycling, upcycling? Maybe not now. Hindi pa natin talaga na habit yan. And someday, I hope that we will have that. So, that's really the solution. Pero for the meantime, ang baha po, pabalik-balik. Ang pollution po, pabalik-balik. And what do we do? Do we just wait for generations and generations at talagang malala na yung problema natin, or do we find temporary solutions like waste to energy? Magkano po ba ito? Mahal po ba ito o mura? Kasi sinasabi, baka maging pasanin ng mga LGU natin.
ang waste to energy, kasi ang sa DOE kasi, when you produce, when we do auctions or we get some power plant built, hindi po pera ng nangagaling sa budget ng national government yan. It's investment of the private companies. So sila po nagpapatayo, hindi po yung gobyerno, because this is a private driven industry, ano. Tapos ang auction, sa auction, para lang mapabilis ang decide ng mga investors, we do an auction para pag nag-produce sila ng energy na galing sa waste, bibilhin po ng gobyerno, at yan po makakatulong po sa energy mix din natin. So, I think at the end kasi hindi lang naman about the energy to, it's also about the environment. So, kung makakatulong po yan sa Metro Manila lalo na, at it produces energy, then I think it's a very good advantage at a good project po para po sa Metro Manila. Yung tipping fees po ng per LGU. Opo, may tipping fee sa MMDA, ano? And then LGU I'm not sure kung anong charge, iba-iba kasi depende sa LGU, ano? So, nagko-kolekta sila, so meron din silang nakokontrata niya na magko-kolekta, and then after that, sa collection point, idadalhin po sa landfill. So, ang part po ng tipping fee ay galing sa collection point na yun, or papunta sa landfill, no? So, ang tipping fee ngayon, ang MMDA nagbabayad. So, with that po, para hindi na po magdagdag ang MMDA ng tipping fee, para hindi na magastosan pa yung gobyerno, we are offering a good price for the electricity that they will produce. Konti lang naman yan, mga 200 megawatts, 400 megawatts, maliit lang siya. So, doon na po sa cost of electricity, sa cost of the power na ilalagay. So, ang tipping fee po, actually, makakatulong pa ang waste to energy kasi hindi na tayo magbabayad ng extra. Yung waste to energy initiative po ba ng pamahalaan, sa tingin niyo po ba, ito rin yung makakasolusyon doon sa problema ng hindi pagsisegregate ng mga basura na dito sa ating bansa? Kasi, alin po ba yung ginagamit doon? Yung nabubulok o yung hindi nabubulok? Lahat po pwede. Lahat pwede. Mga metal lang siguro hindi pwede. No? May mga certain types of waste lang na hindi pwede. Pero plastic and all that, pwede po siya. Whether nabubulok yan or hindi nabubulok. Pwede pong, parang temporary solution until we get our segregation and recycling talagang na-ingrain na sa ating behavior, ano? So, hindi po to yung ultimate solution. This is a temporary solution kasi, alam mo, 10,000 tons, almost, no? 9,000 tons a day ang solid waste ng Metro Manila. Dumadami yan. In a few years, it will become 13,000. So, talagang this problem will get worse and worse. So, yan po yung for the meantime, ito po yung solution. And hopefully, we can get a more circular economy na type of solution. And we get everybody involved, no? Not just government, but also the communities and the private citizens. Kailangan kasi talaga Sabay whole of din. nation approach yan yung recycling na yan. Kaya ako siya natanong partner, Sec Garin. Kasi nung ako'y nasa communications pa na isang soft drinks company, napag-aralan namin na itong paano nga ba natin marirecycle yung PET bottles? So ang dapat palang tignan dyan, yung supply chain, saan ba siya nanggagaling? At para maiba yung pag-ikot at hindi pagkakakolekta nito mga PET bottles, dapat kolektahin mo, ikaw na yung magkolekta. Kaya siguro ang nakikita ko nga dito isa sa mga mauunang masolusyonan, itong koleksyon ng basura para nga hindi siya mag-end up dito sa mga waterways na nagkukos ng pagbabaha. Kailangan talaga, like, I remember kasi sa mga Europe or other countries, yung tao mismo yung di ba may color-coded yung mga basurahan nila sa labas. And they really look for, halimbawa,
glass yan or bottle siya, talagang meron silang, alam nila kung saan nilalagay, plastic saan nilalagay. So, that's something that we still have to ingrain in each and every Filipino. Para po, it's a healthier solution and a long-term solution. Ang waste to energy po, hindi yan the only solution we have. But temporarily, for now, I think we need that with nakita nyo na naman yung sea of garbage that we saw last week. Saan mga itatayo itong mga planta na ito, Sec? Kasi alam niyo naman, yung regulatory na problema natin, yung mga pag-check ng itong mga planta na to, kung may mga violation. Kasi, kumbaga, nakukonsulta din ba yung mga tao? Because alam niyo naman, may mga emissions din ito, Sec. Yes, actually, dapat yan, halos minimal or halos wala ng emission yan kasi yun yung nire-require natin under our laws. But saan siya ilalagay? Actually, hindi lang naman isa yan ang nagpo-propose. At hindi lang isa yung mananalo sa auction na yan. There are different proponents. Merong proponents sa Navotas, sa Rizal. In fact, sa Iloilo, meron din. Yes. I think Davao, meron din. Yung mga urban areas. So, ibang planta po yan. And ang napansin po namin, ang maraming proponents ng waste to energy, yung may mga nasa landfill na. Kung saan yung landfill, kasi mas madali na siya at hindi ka na mag-occupy pa ng bagong area. So most of this siguro 400 megawatts siguro ang maa-award namin. So these are already spread out all over Metro Manila. Okay, o siya. Sige po. Siguro abangan na. Pa yung sinabi ka kanina. Opo. Yung permitting niya. Alam mo kasi, yan kahit mag-award kami ng contract, pero kailangan responsibility kasi ng developer na go through the process, public consultation, kuha ka ng permit sa DNR, sa DOST, sa DOE, sa LGU. Marami pa pong proseso yan to make sure po na aware ang community at it's a technology that is acceptable for the government, na it complies with all the standards. So, hindi po na bigla na lang may pagpapatayo po sa tabi ng bahay ninyo. No, it will go through so many consultations. Saka malayo sana sa residential area. Di ba, Sec? Usually naman ang mga landfill hindi naman malapit. Actually, mga bahay ang lumalapit sa landfill. So, yun nga, sana ay yung transparency, makita rin ng publiko, Sec. Tapos yung mga regulatory overlaps, minsan sa una-una lang tayo mahigpit, pero may mga violation pala na kumbaga hindi rin talaga siya kita, no? Kung kailan na lang siya pumalpak o grabe na, doon pa lang natin yan Yes, ma'am. Actually sa DOE nga may bago kami mga directives ngayon. Kasi marami din kung napansin mo palagi may mga nasasirang planta o yung mga planta na delayed ang delivery nila or halimbawa kung waste to energy ka pero hindi mo pala ginagamit ang waste kundi kung baka coal gamitin mo kasi baka pwede yan so we're being very strict now kasi kung may violation ka 3 strikes ka out ka na, kakancel namin yung permit mo. So, we're trying to be very strict with all the industry players. Bagong-bago po to, kaka-public consultation lang namin, na dapat sumunod sila sa mga responsibilities nila. Otherwise, baka ma-blacklist pa sila sa DOE. Alright. Sige po, abangan namin yan, Secretary Sharon Garin, kung Thank ano you. po yung mga susunod. Maraming salamat po. Salamat at ingat po. Yan po si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Anong oras na, partner? Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ay, nagbabalik po ang ATM
Anong take mo? Ang oras, 5 minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. Ay, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Kampo ni Congressman Marcy Teodoro kinuwestiyon ang pagsasampa ng kaso ng Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, si Radyo Patrol, Steve Raz. Go ahead, Steve. Sandro, kinuwestiyon ng kampo ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kasong sinampan ng Department of Justice sa korte laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Alma Malyonga, abogado ng babatas, na walang sapat na basihan ng mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Iginit niya na duman sa investigasyon ng panel ng DOJ ang mga reklamo, nagkaroon ng mga pagdinig at matapos umano ang investigasyon, mahigit 7 buwan na ang nakalipas. Ipinagtataka ng kampo ni Teodoro na nagkaroon umano ng resolusyon na hindi ginawa o pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon, sa halip ay pinirmahan ng ibang state prosecutor. Posible umano na bago ang original na investigation report at rekomendasyon ng panel na nagre-rekomendang ibasura ang mga reklamo. Pinigyang din ni Malyonga na inosente ang kanyang kliyente at handang harapin ang buong legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Samantala, kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na beripikado ang mga dokumento naglalaman ng resolusyong nagre-rekomendang kasuhan ang mababatas sa korte. Nilinaw din ng DOJ na ang 4 na kasong sexual assault ay naisampa sa RTC, habang ang kasong acts of lasciviousness ay sinampa sa Metropolitan Trial Court na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZM. Maraming salamat, Steve Raz. May isa pa, partner, sino yan? DPWH, tanggap ang mga batikos mula sa publiko dahil sa mga pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. Radio Patrol, Christian Yosores. Christian. Tama lang na mabugbog ng batikos ang Department of Public Works and Highways sa gitna ng nararanasan mga pagbaha sa maraming lugar dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Sa press briefing sa Malacanang, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na sobrang dami ng problema ng kanilang ahensya at kailangang isa-isang ayusin ang mga issue na ilang dekada na rin anyang binilang, kaya nagkapatong-patong na. Ayon sa kalihim, kailangan nilang ayusin ang problema, pero para magawa ito ay kailangang ituloy lang ang pagtatrabaho. Inulit ni Dizon na walang overnight na solusyon sa mga problema kabilang nasa pagbaha, pero nakikita naman anya nila na kapag maayos ang pagkakagawa ng mga proyekto at programa ay nagiging epektibo at maganda ang resulta. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat sa iyo, Christian Yosores. Ito namang susunod na makakausap natin, partner. Ito'y may lumabas kasi siyang artikulo sa The Manila Times. Parang maganda yung angulo na nakita nitong si Professor Contreras na bakit nga ba parang may mga nadadamay na hindi naman politiko pero nakakasuhan kasama doon sa plunder case na kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor. So himayin natin yung isyong yan dahil makakasama natin via Zoom si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Prof. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yun nga po, Professor, sa tingin niyo bakit nasama itong campaign donors? At saka bakit parang dahil nga doon sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, na-implicate tuloy itong mga donors at and eventually napasama din si dating Congressman Mike Defensor? Actually, pagtutuwid lang muna. It's not about the two businessmen who have been implicated. I'm operating on the premise ng hypothetical na implication nito dahil itong dalawa ay nagbigay ng pera kay Senator Marcoleta bilang kontribusyon sa kanyang kampanya. Ngayon, nagkakaroon tayo ng komplikasyon kasi pagdating, kuya, unahin natin ng COMELEC, di ba? Si Rodante Marcoleta, nung binigyan ng pera, hindi pa siya kandidato. Ang rule ng COMELEC, nagsisimula ka lang maging kandidato sa simula na ng kampanya.
So therefore, technically, hindi pa obligado si Marcoleta mag-submit ng SOSE at hindi isama niya sa SOSE niya yung nakuha niyang donasyon. However, sa kalakaran ng COMELEC, kapag ginamit ni Marcoleta yung pera sa kampanya, obligado yung nag-donate na ideklara sa COMELEC yun. So kita mo yung inequality na yung kandidato na siyang binigyan ng pera, hindi obligadong report sa SOSE kung natanggap niya before the campaign period. Pero kung ginamit yan yun sa kampanya, ang obligado ngayon mag-report yung dalawang nag-donate. So doon na makita mo may problema sa batas. Pangalawa, yung tukol naman dito sa plunder case na na-implicate yung dalawang businessmen. Hindi ko sinasabing hindi sila kasama sa conspiracy. That has to be proven, right? But the presumption is innocence, di ba? Kasi nagbigay sila ng pera kay Marcoleta at nagbigay, ayon sa mga report, sila naman yung nag-file ng donor's tax. Masalita legal yung pagbibigay nila, 25 million yata sila, I don't know, but it is not more than 50 million. Ngayon, si Marcoleta ang nag-fail na magdeklara sa kanyang SALN. At siya yung nagtanggap ng pera ng above 50 million. Right? So therefore, bakit napasama sa plunder yung dalawa? So ito, ang tanong ko dito ganito. These are people who are private citizens who would like to contribute to the campaign of a person. It is that person who failed to submit a SALN or a SOSE. Yung nag-contribute ang kasama. So ang iniisip ko dito, first of all, let me just qualify. I'm not even sure whether these two people are part of the conspiracy. But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who would like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigay ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a SOSE. Tapos ginamit sa kampanya, ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Pagdating naman sa plunder, paano kung yun ay yung suma total ng mga natanggap ng kandidatong yun ay above 50 million, baka ikaw ay makasama din. So my feeling is, we have to fix the law. Because this, ang problema na nga natin sa campaign, hindi na, lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot na ngayon yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay. So yun ang point ko dito. Oo, so Prof, sumakatawid, lumalabas na dahil nga doon sa kabiguan ni Senator Marcoleta na ideklara itong mga, siguro I could presume na in good faith naman yung nasa isip nitong mga donors na ito, kaya sila nadamay. Kaya sila tuloy nadamay doon sa kaso na on their end, wala naman silang pananagutan dahil nga ang dapat na nagdedeklara noon sa kanilang SOSE ay yung kandidato. Precisely, kasi ang presumption naman natin, good faith and regularity, di ba? Lalo na kung yung mga businessman nag-file naman ng nagbayad naman ng donor's tax. So ang ano kasi dito, pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao yon. Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible, but it is the burden of proof lies on those who are accusing, and therefore the government, because it's a criminal offense. So ang ano ko naman dito, I'm thinking of anyone. Wala na sa labas na sa kaso ni Marcoleta. Ang mga malalaking kandidato, okay lang, marami na yung pera eh. Yung mga maliit na kandidato, maaaring may epekto nito. Hindi na, mag-iingat na ako mismo, mag-iingat na ako magbigay. Kunyari, meron akong 20,000, gusto kong ibigyan kakandidato si Sandro, kunyari, hindi ko alam, binigyan ko ng 20,000. Hindi niya nadeklara sa SOSE niya, dahil hindi pa naman siya kandidato. Pero ginamit niya sa eleksyon. So, ibig sabihin sa COMELEC, libre siya kasi nung nakuha niya yung pera, hindi pa siya kandidato. So, technically, wala pa siyang violate na batas. Ang tanong dito ngayon, kapag si Sandro kumandidato na ginamit niya yung pera ko na dinonate, ako ay yung obligadong mag-report sa COMELEC na nagbigay ako sa kanya ng 20,000. Paano kung nalimutan ko na nagbigay? Paano kung hindi sinabi ni Sandro na kandidato siya? Ako pa ngayon na makakasuhan ng failure to follow election laws. Samantalang nagmamagandang loob lang ako. Gusto kong sumali sa electoral process kasi parte ng electoral process is campaign finance. Ay lalo na pag plunder ang ikakaso.
Diba? So sabi niyo nga may chilling effect to Yes. sa mga campaign contributors, no? Sa mga Exactly. darating na halalan. Parang yung mga paano pa kasi isa yan sa mga pwede mag-participate ang citizen sa kampanya sa election. Pwede kang kumandidato, pwede kang mangampanya para sa tao kung allowed ka. At yung isa magbigay ng donasyon sa kandidato. Yung isang fundamental element ng isang democratic process, which is the donation to the campaign, could now be undermined by these two kinds of loopholes in the law. Yun nga, so may butas sa Parang ang batas. napaparusahan pa yung gustong sumali lang sa proseso at magbigay ng pera sa kung sino yung gusto nilang kandidato, nagkataon yung kandidatong gusto nilang bigyan ng pera o bigyan nila ng pera, nagpabaya sa kanilang obligasyon na mag-file kung sa SOSI man o sa SALN. So marami rin yan, pihado, no, Professor? Marami rin kandidato yung nasa ganyan ding sitwasyon. Apo. At saka mismo nga si Commissioner Garcia, si Chairman Garcia na ang nagsabi na ayusin na yung sa batas na yan. Kasi wala namang magagawa kung kundi mag-comply. Nasa batas yan eh. Ang kandidato, pag hindi pa nagsimula ang kampanya, pwede pang tumanggap ng pera, kahit gagamitin niya sa kampanya, hindi niya kailangan i-report yung donasyon na yon. Pero yung nag-donate, kapag binamit na sa eleksyon yung dinonate niya, kailangan niya nang mag-report. So, it's a loophole. So, mismo si Commissioner Garcia, pinoint out na yon na kailangan palitan yung batas na yan. Kasi wala magagawa ang COMELEC, they have to implement the law. At saka partner at prof, naisip ko, kunwari, ikay talagang matinong politiko, at dahil nga nakikita naman natin to, yung paggamit din ng intelligence at confidential funds, kailangan talagang masinop ka. Kung ang gagawin mo ay magfa-fundraising ka, so hihingi ka ng mga donasyon, siguro malahil mula sa mga kaibigan mo o hindi. Ang problema doon, kapag ikay tatakbo ulit, kunwari may sumobra doon sa mga ibinigay sa pondo, hindi mo nagastos lahat, at ginamit mo sa kampanya, so doon magkakaproblema, Prof, di ba? Well, pag ganyan kasi pwede nilang ilusot na galing na rin sa kanilang pera Dinonate na sa kanila. Dito nga sa kaso nitong dalawang businessman kay Marcoleta, kung nag-donate sila before the campaign, kahit pa yan gagamitin sa eleksyon o kung hindi man yan ginamit sa eleksyon at nagbago lang ang isip ng Marcoleta, technically the presumption is that it is fair. It is in good faith. Bakit sila kasama sa plunder case? Samantalang si Marcoleta naman yung lumagpas sa 50 million yung perang pinakilos. Ang donasyon naman itong dalawang ito, hindi naman 25 million. Hindi naman 50 million, parang 25 million yung lata. So bakit sila kasama sa plunder? Dahil may conspiracy. So, nasaan nyo? So, well, of course, I'm not saying, I think the Department of Justice or the Ombudsman, they have intelligence, so they probably have reason. Kaya nga lang, baka naman sa ibang sitwasyon, malagay sa alanganin. I'm more worried about people not participating anymore in the electoral process by giving funds to candidates just because they will be afraid that they can be implicated on cases na wala silang kasalanan, na may kasalanan yung kanilang binigyan ng pera. Lalo kung kaya magdo-donate, malay ko bang may batas palang ganun? Di ba? Hindi lang ako magbibigay ng pera. Di ang kawawa dyan actually mga kandidatong nangangailangan ng pera. Which is usually opposition, minority, yung mga cause-oriented groups. Di ba? Yan yung mga nangangailangan ng donasyon So kapag hindi na magbigay ng donasyon ang mga tao, saan kukuha ng pera ang mga kandidato? Lalo na yung mga maliliit na kandidato. At syempre, ang tatakbo na lang yung mga datihan ng politiko. Kaya mo hindi na kailangan mag-donate. Hindi na kailangan na i-donate. Hindi na kailangan na donasyon dahil mayaman na sila. Mayaman na kapag subi na. No? Yun nga. Yung mga kailangan magbigyan ng pera, yun na yung maaaring hindi na makatanggap dahil matatakot ang mga tao. At hindi na aalis sa pwesto dahil hindi na sila mapapalitan. Dahil bakit ka patatakbo? Correct. Kung magkakaroon ka ng problema doon sa donations mo. Dahil nasa pwesto, magsusubi na ngayon. Ang gagawin mo na lang magbibigay ka ng pera pero kukulitin mo yung kandidatong pinagbigyan mo ng pera. Araw-araw mo tatawagan. Nagdeklara ka na ba sa SALN? O kaya sa SOSI mo. Sino ba naman ang gagawa ng gano'n? Parang nakakahiya. Kung ang binigay mo lang naman 10,000, lang ang kulitin yung kandidato. Di ba may anonymous pa? Pwede ba yun? Di ba? Parang mawawala na rin yung anonymous kasi
pag kinulit mo, pag finalo up mo, o sir, kayo ba nag-file na nilagay mo ba yung ibinigay ko sa yung pera sa SALN dahil hindi ka pa kandidato? Or yung baga ay ginamit mo ba yung dinonate ko sa iyo na sa eleksyon, kailangan ko mag-report, di ba? Sabihin mo sa akin. Paano ko hindi ganun? Oy, pero tsaka paano yung mga in kind? Yung mga t-shirt, ballers, di ba yung mga ganon? Yung mga stickers. Oo. Uy, Yormen, Pagwa mo ko. nakapagpaano ko ha, lugaw nung campaign rally mo. Considered contributions in kind yan. So, kailangan i-report mo rin yan. Oo, nako, ang dami pala. Hindi, tsaka Ayoko yun nang tumakbo. Hindi, ayoko na magbigay ng pera. Pag gano'n, ako na ngayon nagbigay. Ako pa yung kailangan sumulat sa COMELEC na itong binigay ko. Oo. Pero napansin ko nga, Prof, the past few years, parang ang dami nating nakikitang mga paglabag sa SOSE, Parang paano kaya natin mapapwersa? Di ba, hirap din naman ang COMELEC dyan. Una, konti rin naman yung tauhan nila para isa-isahin yan. Professor, di ba, I'm sure, yung kanilang pagsabit ng SOSE, na isa-isa na ba yan? Well, ang alam ko nirarandomize lang nila at saka pag may mga nakakarinig ng reklamo sa kanila titingnan pag may complaint. Kunyari, usually Kahit nga violations na iba diba? Usually initiated din yung mga natalo, yung mga kalaban na gusto magreklamo. Siyempre yun ang una-unahin. Pero yung lahat, yung 100% at titignan, tama kayo, kulang talaga ang tao ng COMELEC. Kasi naalala ko nga meron kami project dati nung tinuturuan kami kung paano investigative journalism. So may isang presidential, ganito kakapal yung SOSE niya. Kaya nga. Kasi bukod doon sa mga deklarasyon sa naka-table tsaka doon sa form ng COMELEC, pati photocopy ng lahat ng resibo at acknowledgement receipts kasama doon. So pwede mo siya talagang i-check. Oo. Kaya nga lang, di ba matrabaho yun? Oo. Opo, talagang matrabaho talaga yun, mamanu-manuhin mo yun. Tsaka, parang katulad yan ng COA na minamano-mano ma-acknowledgement receipt sa confidential fund. Correct. Buti ang COA, ganyan talaga trabaho nila, nag-audit sila ng expenses. Ang COMELEC, hindi ko alam, I'm not sure kung ilan yung tauhan nilang nagche-check ng mga SOSE. Tsaka yan masagot mo lang naman yung requirements Kuning-kuning naman yan Buti naman kung talagang dinedeklara mo lahat, di ba? Kaya nga usually ang nagtitrigger niya yung mga protesta, yung mga reklamo ng mga natalo. Yun usually ang pinakamagandang simula. Or katulad dito nangyari kay Marcoleta, nasampulan siya, di ba? Tsaka sa kanyang bibig naman kasi nanggaling na yung mga ganun. At saka minsan ngayon nga siguro kakamadali rin mag-submit kasi kapag hindi ka nag-submit niyan, pwede kang hindi makaupo parang 1 year. At saka alam mo si Marcoleta kasi hindi lang naman sarili niya pinahamak niya, pinahamak din niya rin yung nagbigay sa kanya ng pera. Kasi sinabi niya di ba na parang may nagbigay sa akin pero sabi nila wag ko na lang daw, gagamitin ko ito pero wag na sa lang daw silang ngalanan. Na ibig ko sabihin yan, talaga naman na meron din na may intention na palang gamitin sa kampanya. Kasi sa COMELEC, ganun ang rule nila. Pag may intention na gagamitin sa kampanya, kahit binigay mo yan before the campaign period, ang may obligasyon mag-report ngayon yung nagbigay, hindi yung kandidato. Kita mo yung irony nung yung binigyan mo na gumastos, lusot siya na hindi niya nilagay sa SOSE kasi hindi pa siya kandidato nung binigyan mo. Ikaw, dahil yung pera, sinabi mo na gamitin niya sa kampanya, kailangan mong mag-report. So, yun yung problema sa batas. Parang naalala ko, parang pag mahirap ka, problema mo yung mga nangihingi sa'yo ng pera namamali mo sa'yo kapag ikay politiko, problema mo ngayon yung nagbibigay sa'yo ng pera. Baka hindi mo madeklara ng SOSE. Promise, hindi ko kayo papangalanan. Pero talagang marami tayong batas na kailangang ayusin. Sana ayusin to ng Congress. Sana magawan to ng paraan. Kasi mukhang I fear that it's going to diminish or dampen another route for people participation in electoral exercises, which is, sabi ko nga, the way you participate in an election is either you run for office, you vote during elections, you campaign for someone, or you give
funds to someone. Tsaka kung naniniwala yung ka- isa doon, yes. yung isa doon parang ma-undermine na sa ganitong inconsistent sa ating mga Oo. batas. Tsaka kung naniniwala ka rin naman, sabi mo nga, yung participation dyan sa eleksyon, kung naniniwala ka sa isang kandidatong yun at gusto mo talaga siyang manalo, syempre, yun ang pinaka, di ba? Natulong 'Di ba? Yeah. Yung pera rin syempre. Para nga naman makaikot-ikot, panggastos sa kampanya, 'di ba? Tsaka may principle kasi tayo sa batas na kung hindi mo kasalanan, dapat huwag kang maparusahan. Hindi naman ikaw may kasalanan, hindi nag-file ng salin o sose, di ba? So ang kasalanan lang talaga nitong mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray, actually wala kasi nagbigay naman sila in good faith ang may pagkakamali ay yung mismong politiko si Senador Rodante Marcoleta na hindi sila idineklara. Tsaka malay ba Of nilang course, may ganun-ganun? Baka may hindi mga, nila alam. may mga nagsasabi baka naman kasapakat sila, but that is an allegation. It has to be proven. May presumption of innocence, di ba? Eh di kung ikaw pala politiko, kausapin mo na lang tong si Ginoong Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sabi mo, sirs, ako po idideklara ko po, hindi ko po kayo kakalimutan. Sa akin na lang po kayo mag-donate. Tsaka wag ka kasing madaldal. Oo. Diba? Nasobrahan Manahimik ka kasi- na lang. Nasobrahan kasi sa daldal din si Marcoleta. Yun na nga. Yun na nga. Marami tuloy siyang pinahamak, pati yung gustong tumulong sa kanya. if Yun ever. lang. Huli sa sariling bibig. Ayan. Ayaw siya. Sige po, siguro babantayan na lang din po natin. Pero yun nga, nagpapatuloy naman itong kasong ito dahil nga nakapiit pa rin. Itong, yun nga, sadly, itong dalawang negosyante nakapiit din, si Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. So pwede prof na maging ito yung kanilang gamitin, no? Para Bilang sila- depensa. bilang ng dalawang depensa, negosyante. no? Oo. Pwede naman. Kasi ang isa namang depensa na yun, hindi man lumagpas ng 50 million yung binigay nila. Tsaka kailang patunayan ng ombudsman na ill-gotten yung pera. Ayun. Na illegal. Hindi galing sa sarili ng bulsa. Kailan yun ang papatunayan? Kasi pwede naman kasi, I'm not saying that this is what happened, na galing sa isang illegal na source, binigay lang sa kanila, parang sila lang yung tagabigay. Dami. Pwede yun. Pwede naman yun. Pero that is a presumption that needs, a disputable presumption that needs to be proven in court. Right? Alright. Alright. Sige po. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa insidenteng yan. Maraming salamat po, Prof. Thank you, Maraming Prof. salamat din po. Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños. Partner, anong oras na? Ang oras, 28 minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. Ayan, nakapili na ba ang Oo. ATM team? Yes, ang tanong muna ay ano nga ba? Paano mo pinoprotektahan ang iyong pamilya tuwing tag-ulan? Jonalyn Pedronia ng Pasig City, meron ka ng charity ba? Ang sagot niya, tuwing tag-ulan, sinisiguro kong ligtas at handa ang aking pamilya. Inihanda na raw niya yung emergency kit, pagkain, gamot at malinis sa tubig at regular kong sinusuri ang bahay para maiwasan yung tagas at baha. Lagi din ako nakikinig sa mga abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Higit sa lahat, mahalaga sa akin na pagiging alerto at sama-samang paghanda upang maprotektahan ang bawat miyembro ng aming pamilya. Salamat po. Sana'y mapili sa charity ba. At Ayan. meron ka na nga. Dahil nga, napili ka nga sa charity isang ba? charity ba. Paano? Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?